Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World. Search for Truth Channel. Patuloy po tayong maghahanap ng katotohanan at ang dahil ang katotohanan ang mapapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, sa ating patuloy na paghahanap ng katotohanan sa mga isyu, bawat isyu ng ating lipunan, ng ating bansa, lalo na sa pamumulitika, ay nakakatuwa at nakaka-excite ba? Yung para tayong nanonood ng boxing. Alam nyo mga kaibigan, wow naman! Nung una, parang gusto ko nang maniwala dahil nga doon sa yung verified impeachment complaints laban kay VP Sara na pina-endorso doon na binigyan na ng kautusan yung Secretary General na i-forward na doon sa Senate. So, tuwang-tuwa yung mga pro-impeachment, lalo na sila Franz Castro. Mga kababayan, yung pala, itong pagsasaya nila, nakakala nila lahat na lang ng bagay ay makukuha sa madalian, di ba? Kasi nga, ang nakakatawa dito, pinagsasaya sila, no? At hinabol pa nila yun bago mag-alas 5. Talagang sinadya nila na, i-surprise si ang kampo ni VP Sara. Dahil nga, kambilis, mga kababayan, na nakalikom kagad sila ng 215 na pirma ng mga kongresista. Di ba? Nakakagulat, mga kababayan. Dahil nga, biglang, ang nakita ko dito na, ang maganda lang dito, mga kaibigan, dahil itong sabi nga nila mga DDIs daw, ang bilis makalabas ng mga list ng mga names ng congressmen at congresswomen na pumirma doon sa pag-impeach yung 215. So, mga kababayan, ang nakita ko dito medyo konting problema or as opinion ko lang yan bilang Pilipino sa pag-obserba kasi ayoko naman magkampi kahit kanino. Ang atin lang dito is mag-ano lang tayo ng opinion para itong opinion natin makakakuha tayo makaka-extract tayo ng katotohanan kung ano ba talaga ang totoong pwedeng mangyari at nangyayari. Ngayon mga kaibigan, dito sa 215 na nagpirma ay nanguna dito si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos, yung anak ni PBBM ni Pangulong Marcos. Ito yung nakakatuwa mga kaibigan. Dahil ito si PBBM, kung napanood nyo kahapon ang interview sa kanya, tudo-tanggi siya. Ito yung usapan natin ay hindi para sa mga matatalino lang Ito yung usapan para sa mga ordinaryong Pilipino kasi gusto ko i-level yung ating reasoning sa mga ordinaryong Pilipino kasi marami sa atin ay mga hindi naman abogado. Ito ay opinion ng ordinaryong Pilipino Kasi tudo-tanggi si Pangulong Marcos na wala daw siya impluwensya o wala daw siya kasi tinanong siya ng GMA reporter yata yun kung hindi ako nagkakamali. Si Ivan Merina ba yun? Na wala ka bang bas-bas dito sa ginawa nilang desisyon sa pag-impeach kay VP Sara. So wala daw kasi ang mga kalyado daw niya na kongresista nakinig naman daw sa kanya. Pero ang nakakatawa dito mga kababayan, hindi nga opinion ko lang ito hindi nga ang mga kaalyado niya ang nag-file ng complaint. Pero sino yung pumirma? Di ba? Mga kaalyado niya lahat ang pumirma. Di ba? Sinong nanguna? Anak niya. Ito pa yung sinasabi niya na parang natatawa ako dito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi daw siya nakikialam. Pero binasbasan niya yung anak niya. At itong anak niya nanguna doon sa pagpipirma. So, common sense sa mga ordinaryong isipan ng mga Pilipino, di ba? Ikaw na presidente, ikaw ang tatay, binasbasan mo yung anak mo at yung anak mo nanguna doon sa pagpipirma. Number 1 siya So, parang explanation na napakababaw, no? Na wala daw siya bas-bas o wala daw siya pakialam doon sa nangyari, wala daw siya wala daw siya kinalaman. Pero si Congressman Sandro Marcos na majority floor leader yata yan, siya ang nanguna number 1. Do you think? Isa yan sa nagmotivate sa mga congressmen na pumirma, di ba? At ito pa, may napapanood ako kahapon, isa na hindi ito totoo, na 100 million na mga suhol sa mga kongresista yata na ipinangako na to be released daw. So, lahat na pumirma. At kung di ako nagkakamali, mayroon humabol na mga congressman pa kasi yung 215 yun yung initial doon na nagpirma sa pagsubmit pero mayroon pa daw humabol kasi ang pagkakaalam ko sa panonood ko doon kay isang attorney na vlogger na 240 na daw umabot yung pumirma sa congress ng mga congressmen. Pero alam niyo mga kaibigan, bago ko ipagpatuloy ang aking pagbablog, nagpapasalamat ako at hanga ako dito sa mga congressmen
Actually, magkakapatid ito sila dito sa Western Samar. Ang mga tan. Dalawa ito na magkakapatid, 1st District and 2nd District. Hinangaan ko sila, mga kababayan. Ito yung totoong mga waray, nanindigan. Yun, in fact, nung iniisip ko yun, sabi ko mukhang magkakampihan ito sila kasi si Martin Romualdez ay Tagalite, mga kababayan namin yan. So, kakampihan. Kahit sabi ko nga, kahit ano pang sinasabi ng mga tao, kakampihan yan kasi mga waray. Pero bilib ako sa dalawang congressman na yan, nanindigan na hindi pumirma doon sa pag-impeach kay BP Sara. At mga kababayan, mayroon lang ako dito babasahin na iwas sana hindi ito totoo ha. Ito isi-share ko lang to sa inyo. Kayo na lang po ang bahala mag-analisa. Kasi may isa ditong kongresista, ha? Ito si Congressman na Peter Miguel, ha? Peter Miguel ng 2nd District of South Cotabato. Pirma daw siya, ha? Nagpirma ako kasi pinagtanggol ko si BP Sara. Parang sinabi na, nakisuntok ako kay BP Sara. Parang yung kaibigan mo, no? Sinuntok kita kay para ipagtanggol kita. Nakakatawa naman, ano? Kung ganito ang mga isipan ng kongresista, mayroon din isang kongresista na nakalimutan ko ng pangalan, na binigyan daw siya ng kaliwanagan ni Martin Romualdez. Dati daw siya supporter ni mga Duterte. At binigyan daw siya ng mga tulong, mga ayuda. Pinagyapang ba sa constituent niya? Kung sakali, hanapin ko yan mamaya. Nabasa ko lang yan kagabi, pero hindi ako sure kung fake news yun or ano. Pero sa mga ganong pronouncement, parang pinalalabas na yung mga pirmahan talaga, yung mga nagpirma, may mga suhol. At ang anong suhol? Pera ng taong bayan, mga kababayan. Ha? Kahit anong pinaggagawa, mga ginagawang kabalbalan ng ating mga politiko, itong ating mga tiwaling mga politiko, lagi ang nasa sakripisyo, ang nagsasuffer pira ng taong bayan at ang taong bayan mismo. Dito tayo medyo hindi natutuwa, mga kababayan, ano. So, balik tayo dito sa sa impeachment kay BP Sara. Sa nakita ko nung una, akala nila na nakaano na sila. Sa akin analyze lang, nakapurma na yung mga Makabayan Block, yung mga pro-impeachment kasi nga na-refer na sa Senado. Pero ang hindi nila alam, na-expose sila. Na-expose yung mga congressman kasi wala man mangyayari dyan sa ipapaliwanag ko lang po, ordinaryong paliwanag lang, Hindi wala naman mangyayari sa Senado ng impeachment. Alam niyo bakit? Ang akala nila na asikasuhin ka doon sa Senado kasi mag-adjourn ng Senado So hinabol nila yon, tama nga yung paliwanag. At least ako nung unang tatampo ako kay Senator Villanueva dahil nga doon sa pangako niya na mag-iimbestiga siya sa flood control projects ng Bicol, pero walang nangyari. Pero kanong mga paliwanag niya tungkol sa impeachment, at which is expected na yan na manindigan dapat siya sa tama dahil maka-Diyos siya. Maka-Diyos itong mga Villanueva at dapat hindi nila biguin yung mga Kristiyano at lalo ng mga follower nila. Dahil nanindigan siya. Ipinaliwanag niya doon sa interview sa kanya. Nandyan po sa baba ang link ng isang video tungkol sa interview kay Senator Villanueva na pinaliwanag niya na marami pang mahaba pang prosesyo yan. Kasi una, hindi kasali yan sa agenda nila. Pangalawa, mag-adjourn na sila. Diba? At pangatlo, na medyo dito ako natawa na kasi sabi ko nga, ay sayang yung mga effort ng mga nag-sampa ng impeachment. Alam niyo bakit? Lahat pala magiging aksyon ng Senado ay dadaan sa plenaryo. At magkakaroon lang po ito ng plenaryo or madidiscuss lang ito sa plenaryo sa session. So kung walang session kasi nakabakasyon sila, so hindi madidiscuss yan. Diba? So kailan nag-adjourn sila at kailan sila mag-decision? June 2. So June 2, mga kababayan, pagkatapos na ng eleksyon, ito yung issue dyan. Pagkatapos ng eleksyon, may mangyayari na. Diba? During election, itong mga congressman, dito na nadali sila sa disadvantages sa pagpipirma doon sa impeachment ni VP Sara. Alam niyo bakit? Dahil nga, election time, apektado sila sa kanilang mga constituents. Sa pagpirma nila, nasubunog sila, nabulgar sila ngayon. Di ba? Kung anong klase silang mga kongresista o representative sa kanilang mga district. Dahil nga, ayan na, pumirma na sila dahil siguro sa mga suhol, sabihin na natin na hindi naman tayo sure doon, pero imposible sa ganung karami pipirma. Ibig sabihin may nangyayari. Saka mayroon na umamin na isang kongresista na natauhan na daw siya, kaya binigyan siya ng kaliwanagan ni Martin Romualdez, nagyayabang siya doon sa mga constituent niya. So ito yung mga kababayan, hindi pa naman ako sigurado doon sa mga nababasa natin kasi alam mo na may mga fake news diyan, yung mga kabilang grupo gagawa ng fake news, ang kabilang grupo gagawa ng fake news. So lahat sila niyan gumagawa ng fake news. Tayo na nag-ano lang tayo ngayon, ina-analyze na lang tayo nitong ganito.
during election, babawian sila ng mga botante ngayon, yung mga pumirma. Di ba? Yung mga hindi pumirma, may nakikita ko sa social media, pinupuri sila ngayon ng mga constituent nila. Parang lumalabas, bayani sila ngayon, kahit ilan lang sila. Puring-puri sila, pero yung mga congressman na pumirma, pinutakti ng pambabas. Ang iba nga, mamaya kung sakali makita ko yung video, ipapakita ko sa inyo, binaklas yung mga binaklas yung mga tarpaulin nila, yung mga campaign banners nila. Ha? Pinagbabaklas na doon sa highway na nadadaanan. I think nangyari yan sa Mindanao yata. Pinagbabaklas ng mga botante, ng mga residente. So, iyan patunay na babalikan sila sa eleksyon. So, ngayong eleksyon, malalaman natin kung sino lang yung matitira after the election. Dahil lalo na yung mga kongresista, no? Mga kongresista. Ngayon, mga kaibabayan, so, pagbalik ng June, ilang araw na lang sila magtatapos na yung 19th Congress, di ba? Sa June. So iba na naman ang upo. Paano kung ang manalo karamihan ay mga linya ni Duterte, yung mga Duterte. Di may problema tayo. Paano yung mga congressman ngayon nga halos magpakamatay diyan sa na kasusuporta diyan kay Martin Romualdez. Kung hindi na manalo, di ba? So naging disadvantage sa kanila yung pagpipirma. Nakala nila makakaisa na sila kay BP Sara, pinagtulong-tulungan nila. So, manalangin lang sila na siguro, pero alam nyo sa totoo lang, marami kasing politiko ngayon, lalo na yung mga kongresista na maraming natanggap ng mga soul. Hindi naman natin nalingin sa kalaman yan, hindi inaamin, pero yung in-expose ni tawag nito, ni Mayor Magalong, yung 777, yung sumama ka, 7 million na AX, 7 million na MAX, 7 million na natupad, di ba? So, mayroon pa, kung ikaw ay napuntahan nila, yung host na district, mayroon kang 30 million according kay Mayor Magalong, di ba? So, marami silang natanggap. Busog sila, pero ang Pilipino ang gutom sa nangyayari sitwasyon ngayon. So, prangkahan salita, ang yayaman ngayon, magagandang buhay mga kongresista, pero yung mga Pilipino gutom ngayon. Ang mga Pilipino gutom ngayon. Sana nangyari sitwasyon. So ngayon mga kaibigan, so walang tsansa na papapag-usapan yan during recess ng Kongreso. So walang tsansa hanggang June 2. So hindi ang mga ngayon, yung mga DDS, parang relax siguro sila ngayon dahil ang mag-iisip na ngayon ng mga kakayod sila ngayon, yung mga anti-Duterte, yung gustong pabagsakin mga Duterte tayo dahil mag-i-election. So yung impeachment walang nangyari. Ito pa nga mga kababayan, yung development kahapon, nagpa-press con si Senate President Chis Escudero, andyan sa baba ang link tingnan nyo na lang yung press conference niya, yung binira niya yung kamera dahil nga siyempre may sila sa surprise, sinurprise nila. Alam mo na yung wala kami napapag-usapan niya, tapos binigla nila, pinapirmahan nila sa mga kongresista. Hindi natin alam paano pinapirmahan yon. Pero ang sabi ni Chis Escudero, ni Senator Chis, na dadaan pa yan sa masusing pagbubusisi dahil bawal dyan sa impeachment, verified impeachment, yung mga e-signature, yung doon lang sa internet, sa email lang, tapos pipirmahan mo lang o iatas lang yung e-signature, di ba? So bawal yan. Hindi na kung kailangan magsusunpay siya doon sa harap ng Secretary General. So pagka e-signature, bawal yan. So i-verify pa nila yan kung walang e-signature. So pero ito yung nakakatawa mga kababayan dahil nga minamadali ang Senate na aksyonan kaagad. Kaya ang sabi nga ni Senator Escudero, inupuan nyo ng 2 buwan. Pabanjing-banjing, sabi nga yung term niya, pabanjing-banjing kayo sa paggawa nito. Tapos ngayon, kami naman ang mamadaliin ninyo. Diba? May punto naman siya. At saka, ang Senate ay iba yung rules kaysa sa lower house. Dahil nga sila nga yung tatayong mga judge, diba? So, ito po mga kaibigan ng sabi ni Senator Villanueva na yung rules na gagamitin nila para doon sa impeachment trials ay kailangan pa i-update. Parang general lang daw yun. Marami pang butas doon. Sabi nga niya, 1,000 kalabaw pa daw magkakasya doon sa rules na yun. Kung may ilagay na kalabaw, ibig sabihin, marami pang questions. So, kailangan pa ng karagdagan na mga rules na kailangan i-update yun. So, mukhang maraming problema
problema. At again, lahat daw ng aksyon na yan ay dadaan sa plenaryo. So, mga kaibigan, so lumalabas 101% walang mangyayaring impeachment bago mag-eleksyon. So, alam niyo yung kawawa dito yung mga congressmen na pumirma at saka congresswoman. Ha? Ito yung mangyayari. Dahil nga at saka isa lang dito na punto na siguro yung mga DDS, ito isa lang ito nababasa ko na opinion ko ay kakayod itong mga senador na mga DDS na kailangan nila manalo. Halos kung po pwede, manalo sila lahat. Yun ngayon yung mission nila, yung goal nila yan na makapanalo. Dahil nga pagka nanalo ang karamihan ng mga senador ng DDS ng Duterte side, yung mga inadapt or yung PDP laban candidates na senador, malabo ang impeachment mangyari, di ba? Or walang mangyayari sa impeachment. So, yun mga kababayan, ang panghuli ko dito mga kababayan na issue regarding sa impeachment, dahil minadali nila ito, di kaya dahil para i-divert ang attention. Ha? Ano ang malaking issue ngayon sa ating bayan? Itong ongoing, nakarang araw, nagkaroon ng delivery oral argument sa Korte Suprema tungkol sa PhilHealth. Yung petition nila Senator Pimentel. Ha? Napanood nyo yung nila na yung isang clip ng voice ng isang Associate Justice na sinabi niya na ang PhilHealth ay bankrupt na according sa OWA reports. Ha? According sa OWA, ang PhilHealth ay bankrupt na. So, maraming medyo problema na nakita sa PhilHealth. Yung sinasabi na sobra-sobrang pundo ng PhilHealth, ay kahit nga ordinary yung tao, walang maniniwala dahil pera natin yun. Pera natin yun, isang punto doon. Bakit yung pangikialaman? At kung totoo pa itong sinasabi ng isang justice dyan, doon sa oral associate justice sa Supreme Court na ano tawag nito, pabankrupt na ang PhilHealth. That net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And I will show you later. Kaibigan, ito yung iniisip ko na baka ito isa'y diversion lang o pag-divert lang ng atensyon ng mga Pilipino na hindi ito mapansin. Pangalawa, yung tungkol sa nag-action ng Korte Suprema, di ba? Binigyan ng 10 days, kung hindi ako nagkakamali, nung February 4 yata, nagbigay ng order ng Korte Suprema ng kautosan na pinagpapaliwanag o magbigay ng comments sila Secretary Bersamin at si Senate President Escudero at si House Speaker Romualdez doon sa petition na final nila Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ongab sa pinal nilang petition na i-declare ang unconstitutional ang GAA 2025. So, medyo malalaking issue ito mga kabayan na dapat ito yung aking masasabi sa inyo. Dito sa impeachment ni ito, opinion ko lang to personal, no? Kasi naghanap tayo ng katotohanan. Ito yung katotohanan, gusto natin hanapin ng kahit anong paraan para maliwanagan ang isipan natin. Ito dito sa impeachment na issue or dito sa usaping impeachment against BP Sara, ano ang pakinabang na mapala ng mga Pilipino? Wala, wala tayong pakinabang dito sa impeachment na gagawin nila kay BP Sara. Dahil ito ay pamumulitikan nila at ang makikinabang nito yung mga gustong pumisto sa gobyerno at gustong makita na mawala sa political career ang mga Duterte. Pero ang mga Pilipino walang mapapala. Pero dito sa issue na ito mga kababayan, dito pa lang sa dalawang issue ng petition sa Supreme Court sa GAA at dito sa PhilHealth, may mapapala dito ang mga Pilipino. Tama hindi? So may mapapala dito dahil pira natin ito, dahil kung ito ma-declare na unconstitutional, itong mga akap nila, itong akap na bilyon-bilyon na pundo, itong mga makukurop doon na mawawala na pira ng taong bayan, malalagay saan program funds dito sa akap na wala yan sa previous noon na mga na napakalaking pundo. So may pakinabang dito ang mga Pilipino.
Sa PhilHealth, lalo na, may pakinabang tayo dito. Kung manalo itong mga usapin na ito, itong dalawang malalaking issue, kung manalo sa Supreme Court, ito paboran ng Supreme Court, panalo ang Pilipino rito. Lahat kayo, kahit DDS, kahit ka, what is this, pro BBM ka, o pro DDS ka, lahat tayo dito mananalo dahil mga Pilipino tayo at pira natin yan. Dito sa impeachment, wala tayo dito pakinabang, mga kababayan. So dapat maging matalino tayo sa pag-analyze sa mga issue. Dahil sa akin, posible ito, doon sa mga nababasa ko na parang nakukonvince ako na ito ay diversionary tactics. Pero wala ito pakinabang sa mga Pilipino. Bukod sa walang pakinabang sa Pilipino, makiging apekto pa ito ng ekonomiya ng bansa. Mahal nang ang bilihin ngayon, mapapahirap pa sa atin mga Pilipino. So dito, wag natin ito tatantanan, wag natin ito papabayaan, tutukan, dahil dito, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Yun lang po mga kababayan, at I hope sa darating na eleksyon mga kababayan, sa darating na eleksyon, maging matalino na po tayo. Alam ko mga kaibigan, babaha ang pera. Dandang milyon ba naman na nakukulimbat ng mga kongresista na yan, So, tambak na ang pera nila ngayon kahit hindi na sila manalo. Busog na sila. Pero mga kababayan, kung bayaran man kayo, tanggapin nyo pera nyo yan sa eleksyon. Tanggapin mo pera nyo yan. Pera ng taong bayan yan. Wala kayong utang na loob dyan. So, wala kayo dapat sabihan na magpasalamat kayo dahil binigyan kayo. Wala kayong utang na loob dyan. Wala kayong pananagutan dyan. Dahil pera ninyo yan, tanggapin mo ang buto nyo kung alam nyo sino yung tamang leader para sa inyo. Dahil once nagkamali kayo ulit, 3 taon ulit kayo magsasapir. Diba? Maging matalino na tayo mga kababayan dahil matagal na tayong pinaggagago, matagal na tayong pinagluloko, at matagal na tayong ninanakawan ng ating pera. So, yun lang po mga kababayan, at higit sa lahat, huwag po tayo makakalimot sa Panginoon dahil walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Wala sino man dito sa mundong ito, kahit sino man pinakamayaman, pinaka-maimpluwensya, pinaka-powerful na leader na kayang banggain ng Panginoon. So, kung ang Panginoon makialam dito sa atin, walang imposible sa Kanya. At sigurado ako, hindi haya ng Panginoon na ang Pilipinas ay malugmok sa kahirapan at magtagumpay itong mga, sabi nga na, nakakatawa nga Parang sila pa nagpapanggap na silang lalaban sa kadiliman. Sino bang kadiliman ang pinagsasabi nyo? Kayo yung kadiliman. Kayong pahirap sa mga Pilipino. Yan ang katotohanan. Huwag kayong magpanggap na biktima kayo at huwag kayong magpanggap na kayo ang hero at lumalaban sa kadiliman dahil kayo ang nagkukos ng kadiliman. Kayo ang instrumento ng kadiliman. Yan ang totoo. Kayo ang mga iniisip namin na pahirap ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Huwag kayong magpanggap na pinaglalaban nyo ang nilalabanan yung kadiliman at ang pinaggagawa nyo ay alang-alang sa mga Pilipino. Alang-alang ang ginagawa nyo sa inyong personal na interest, sa inyong political career. Yan ang pinaggagawa ninyo. So maraming salamat mga kaibigan at sa inyong pagsusubaybay dito sa aking channel. Pasensya na po kayo kasi hindi naman ako bitiranong vlogger. Ang akin lang is makatulong lang maghanap tayo. Kaya yung title ng YouTube channel ko ay Search for Truth. Naghahanap din ako ng katotohanan. Hindi rin ako dito nagmagagaling-galing at hindi rin sinasabi ko na lahat ang sinasabi ko tama. So, kung may mali kayo napapansin sa aking pagbablog, mag-comment lang po kayo. Wala pong problema yan. Dahil lahat po tayo ay hindi perfecto. Walang perfecto. Kung may tao magsabi na perfecto siya, magaling siya, abnormal siya. Tandaan nyo yan. Kung sino yung sasabi palagi siyang tama or perfecto, wala siyang mali, ay abnormal siya. Okay? Salamat mga katito. God bless us all. God bless the Philippines.